Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo para to sa no contact situation. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang, and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for collective no contact situation. Anong iniisip ng person mo? Okay? Anong energy ng person mo ngayon, okay? Give me more information. Meron ditong Ten of Wands. Upright. Anong iniisip ng person mo? Meron ditong Strength. Give me more information. Anong iniisip ng person mo? Meron ditong Judgment. Six of Cups. Give me more information. Meron ditong The Lovers, okay? Give me more information. Meron dito na The Hermit. Give me more information. Oops, ang dami. Konti na kukunin natin. Seven of Swords, upright. Give me more information. Meron ditong The Devil. Okay, The Devil energy. Nafe-feel ko, no, yung tao mo obsessed sa'yo. Malakas pa rin yung, yung dating mo sa tao na to. Maybe, meron tong naaalala sa'yo na hindi niya malimut-limutan, okay? Kasi lumabas ang The Devil, then lumabas ang The Lovers, then Six of Cups, then The Hermit. Nakikitaan ko dito itong tao nito, yung energy niya. Meron ditong Capricorn, Gemini, Scorpio, Cancer, and Pisces, Virgo. Then nakikitaan ko rin dito ng Aquarius, Libra, and Aries, Leo, Sagittarius. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Ito yung energy ng person mo. Nakikitaan ko dito yung person mo dumating sa point na kasi lumabas ang The Hermit eh. Dumating sa point na nagkaroon to ng kaliwanagan. Yung tipong kapag nagsosolo siya, no, nag-iisip to sa connection nyo or sa mga nangyayari sa inyo. Kasi nakikita ko rito na yung connection na meron kayo, very challenging, maraming pagsubok na kinaharap. Na kung sana, no, nagpatatag sa tao na ito. Meron dito kasing Seven of Swords. So, ibig sabihin may pagka-sneaky yung person mo. Yung tipo bang mahal ka niya, pero hindi niya mapakawalan yung bisyo niya. Ganon. Ganon yung energy. Maybe meron tong bisyo sa, alam mo ba yun? Yung bisyo sa babae, bisyo sa alak, bisyo sa sigarilyo. May masama siyang habit or may mga hilig siya na hindi mo katanggap-tanggap, ganon. Ganon lang yung energy nito. May pagka-controlling, obsession, addiction para sa'yo. Nafe-feel ko tong tao nito, mahal ka nito. Mahal ka niya kasi lumabas ang The Lovers. Siya yung tipo ng tao na naaalala ka, yung tipo na ikaw yung nagpaparamdam sa tao nito kung gaano ka mag-alaga, yung care mo, sobra to the highest level na kulang na lang ibigay mo lahat. Then nafe-feel ko din dito na itinuring ka nitong best friend, yung tipo na kadamay. Maybe ikaw yung tipo ng tao na mahilig dumamay sa kapwa or pwede ring sabihin na dinadamayan mo siya sa time na meron siyang sakit or meron siyang mga pakaramdam na hindi maganda, dinadamayan mo din siya kapag meron siyang kakulangan. Then nakikitaan ka nito na ikaw yung the one para sa kanya, ikaw yung nagmamahal sa kanya. Okay, dumating kasi itong The Hermit na dun siya nagkakaroon ng kaliwanagan kung paano ka bilang isang tao na nagmamahal sa tulad niya. Okay? Pero ganun pa man, itong tao na ito, hindi nito mapigilan na naisipin ka, okay? Kasi nakikitaan ko to na may pagka-controlling or pwede ring sabihin na meron tong hilig na hindi maganda, no? Nafe-feel ko din dito, no, sa tao na ito, may pagka-obsess siya sa'yo.
Or pwede rin inalisan mo tong tao na ito na punong-puno ng problema. Kasi nakikita ko dito sa Ten of Wands. Nafe-feel ko dito na umalis ka dito nito kasi nahihirapan ka na sa sitwasyon eh. Inalisan mo to na mabigat ang kalooban. Nagkaroon ka dito ng realization. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Nafe-feel ko din dito na tumungo ka sa ibang direksyon na kung saan ayaw mo na, suko ka na. Ganon lang yung energy. Suko ka na. Tinanggalan mo to na nahihirapan ka. Pero ganon pa man nilakasan mo ang loob dito para alisan to. Kasi, ang tingin ng tao nito sa'yo, yung tipo na maybe yung itsura mo, karakter mo, napakabait. Yung madali kang mauto or madali kang malinlang, ganyan. Kuha niya yung loob mo, kinuha niya yung ugali mo, pinag-aralan ka ng tao na ito. Kasi nakikita ko rito na yung tupa, then may leon. Yung tipo na para kang tupa, pero meron kang katatagan or katapangan na tulad ng isang leon. Okay? Or pwede rin sabihin na mabait ka sa taong mabait, pero nilalabas mo din yung pangil mo sa taong masama sa'yo or sa taong nang aagrabyado. Ganon lang yung energy, nakikita ko rin dito na 8. Meron ditong infinity, okay? Meron kang kalakasan ng loob na nananalaytay sa'yo, okay? Yun tawang meron kang inner strength, ganon yung nafe-feel ko dito. Meron kang inner strength. Kung saan inalisan mo tong masakit na pakiramdam nito. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rin dito na itong tao nito ay obsessed pa rin sa'yo. Gusto ka nitong kontrolin, gusto ka nitong panghawakan, para nang sa ganun, madali ka niyang mamanipulate, madali ka niyang magawa ng hindi maganda, or pwede rin sabihin na sa sobrang pagmamahal ng tao na to, nagiging dating sa'yo, masakit na, nasasakal ka. Ganon lang yung energy nito. Then dito sa judgment, nafe-feel ko dito sa judgment, pinalalaya mo na yung sarili mo dito sa mga experience nito. Nakatuon ka ngayon sa panibago, okay? Kung makikita mo, gusto mong maging malaya yung spirit mo dito, pinalalaya mo. Kumbaga, tinitimbang-timbang mo din yung sitwasyon dito, kung saan ka mapapabuti. Binabalanse-balanse mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero itong tao nito, nafe-feel ko dito na mahal ka niya, kaya lang may pagka-obsess or meron siyang ugali na hindi maganda, na nagiginang toxic ang kinakalabasan. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin. Iniisip ka ng tao nito, okay? Iniisip ka niya. Nagkakaroon to ng kaliwanagan. Ito lang yung nafe-feel ko dito sa 6 of Cups. Maybe nakikitaan ka din dito ng tao na to na you're loyal kang tao or loyal kang partner na kung saan mapagkakatiwalaan niya kahit saan siya pumunta. Yung tipong hindi ka magloloko, ganon yung energy. Kaya lang siya yung tipo ng tao na siya yung may toxic, siya yung merong pag-uugali na nadadala niya, hindi niya pa maayos yung sarili niya, or pwede rin sabihin na hindi pa siya lumalago, or ayun, yun lang nararamdaman ko. Strategy. Meron ditong tao, or pwede rin sabihin na energy mo to, meron dito nagpaplano, pwedeng person mo to. Nagpaplano siya, nag-iisip siya ng strategy kung paano makakabigas sa'yo, okay? Kasi siya yung tipo ng tao na magaling mag-predict or magaling magaling siyang magbasa ng iniisip ng tao. Yung nagigets niya kung ano yung hakbang. May ganon, may pagka-psychic. Pero ganon pwedeng ikaw din to yung energy nito. Meron ditong 48 years old. Meron ditong tao na gusto kang bigyan ng regalo. 36 years old. Itong tao na ito, yung tipo na hindi tumadamot. Or pwede rin sabihin, ikaw yung tipo ng tao na mapagbigay.
bigay ka ng bigay ng mga regalo, bigay ng bigay ka ng mga material na bagay sa person mo. Vice versa, no? Pwedeng ikaw to or yung person mo. Ikaw nakakaalam kung yung person mo mapagbigay, no? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong taong mapagbigay. 36 years old. Give me more information. Excuse me. Fate. Sinasabi dito, no, may 10. Hindi to coincidence na napanood mo to. Maybe, pinanood mo to ng time na marami kang tanong, marami kang gustong malaman about sa nangyayari sa'yo or sa yung person, ano. Ito lang nafe-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito, no, yung iba sa inyo, nagiging libangan yung panonood ng tarot or pagpapabasa, pagpapa-personal reading, ano, para malaman kung anong kalagayan na ng person nila. Ito lang yung nakikita ko or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na mahiling magpa-personal reading or magpahula, ganyan. Pero ganun pa man, ano, sinasabi dito na meron ditong kapalaran, magandang kapalaran na naghihintay sa'yo. Okay, ito lang yung nararamdaman ko. Or pwede rin sabihin, ano, pinahuhulaan mo yung person mo. Kung anong kahihinatnan, kung maging okay kayo, yung connection nyo. Meron ditong care. Meron ditong parenthood, or pwede rin sabihin na naging ka ng ina or naging ka ng ama. Na kung saan, ano, sinusuportahan mo yung pangangailangan ng iyong anak, ng iyong mahal sa buhay. Kaya lang meron ditong pangyayari na hindi naging okay yung sitwasyon nyo. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Pero meron ditong gustong tumungo sa'yo. Meron ditong 3. Maybe ang 3 ay importante para sa'yo. Meron ditong calm, kalmado. Nakikita ko dito yung may iba dito na, ano, mahilig mag-meditate, or pwede rin sabihin na kapag ikaw ay nakakaramdam ng problema, kinakalma mo yung sarili mo sa pamagitan ng pagme-meditate, or pwede rin sabihin na mga music, ano, mga music na, ano, na solemn, yung tipo na soft music, hill song, mga ganon, na magbibigay sa'yo ng inner peace. Nakikitaan ko rin dito, ikaw yung tipo ng tao na simple ka lang ng tao. Kung anong meron ka, yun lang, kontento ka kung anong meron ka, ganon. Give me more information. Meron ditong imagination. Meron dito fantasy. Meron ditong iniisip ka, pantasya. Pinagpapantasyahan ka ng person mo, no? Kasi meron ditong the devil, then lumabas itong pantasya. Malawak yung imagination ng tao na ito. Para sa inyo, pag ito'y nag-iisa na, yung time na matutulog na, maybe itong tao na ito ay nagpapantasya or pinagpapantasyahan ka, okay? Hindi halos data, ito lang yung nakikita ko. Meron ditong savings. 49 years old, meron din ditong 63. Nakita ko sa savings na to, no, matyaga ka. Excuse me po, yan, nadighay na ako, pasensya na. Matyaga ka. Nafe-feel ko din dito na kung bakit ka umaangat, ano, or pwede rin sabihin ito yung energy ng person mo. Siya yung tipo ng tao na workaholic. Kahit meron siyang mga toxic behavior about sa love, pagdating sa pera, magaling tong humawak ng pera. May pagkakuripot, ganyan. Pero ganun pa man, yung pagiging kuripot niya, may paglago. Meron siyang, alam mo yun, yung pera niya, pinagtutuunan niya sa magandang kalalagyan. Ganun, ano, ganun lang yung energy nito. Or pwede rin ikaw ito. Piliin niyo na lamang, ano, ito lang yung nakikita ko dito. Meron ditong nakakaipon, may naipundar na, pero meron din dito nagpaplano. Nag-iisip siya ng panibagong idea para makuha ka muli, no? Ito lang yung nakikita ko. Nag-aabang siya sa mga fortune telling,
tarot, mga katulad nito, inaabangan niya tong mga ganito. Kung ano yung nangyayari sa person niya. Nakikibalita ba? Or pwede rin sabihin, meron kang person na mahilig din magtarot or magpahula. Ganun pa man, ito na yung nakikita ko. Vice versa na lang kung sino to, yung mahilig magpahula. Tingnan pa natin kung ano pa yung sasabihin dito. Ano yung energy ng person mo? Ano yung energy ng person mo? Meron kang personal Leo. Okay. House 1. Give me more information. Then, water. Meron ditong Cancer. Scorpion, Pisces. Water energy. Give me more information. Saturn. Nafe-feel ko dito, na yung iba nakakaranas ng struggle or pwede rin sabihin ito yung nararanasan ng person mo. May struggle siyang kinakaharap. Pero ganun pa man, nagigitong patient sa kanyang mga nangyayari sa kanyang buhay. Kasi nakikitaan ko to ng tao na ito na may control sa kanyang ginagawa or sa kanyang trabaho. Ito lang nakikita ko. Dito sa water energy, Cancer, Scorpion, Pisces. Meron ditong tao na very spiritual or pwede rin sabihin, yung person mo, mas sinusunod niya yung kanyang pakiramdam. Yung intuition ba? Then, nafe-feel ko din dito na itong tao na ito, malakas yung radar niya, malakas yung... Kasi may lumabas kanina dito na reading mind. So, ibig sabihin, magaling tong bumasa ng iniisip or may malakas yung intuition. Nakikita ko dito. Nafe-feel niya yung energy ng tao kapag merong balak sa kanya or pwede rin sabihin, nafe-feel ng tao na ito na bumalik ka sa buhay niya. Yung mga ganun ba, nafe-feel niya. May ganun. Or pwede rin sabihin, energy mo to. Nafe-feel mo yung tao mo na babalik sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Merong ganun. May ganun dito. House 1. Nakikita ko dito, meron ditong lumalago or pwede rin sabihin na lumalago tong person mo na spiritual. Okay? May pagka-spiritual or pwede rin sabihin nagigising na siya. Yung inaaral niya na yung dark shadow niya. Ay, may sa dark shadow, yung masama niyang habit. Pero kahit may masama siyang habit, hindi niya kasi maalisan yung habit na yung pagka-obsess sa'yo, okay? Kasi mahal na mahal ka ng tao na to. Ito lang yung nafe-feel ko. Hindi nga lang niya pinakikita sa'yo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rin dito na maganda ang kanyang pananaw sa buhay. Ito lang yung nakikita ko. Maybe, pag nakakausap mo to or meron kayo na pag-usapan before na maganda yung kanyang mga pangarap. Na kung saan doon ka nahulog sa mga pananaw niya sa buhay. Pero ganun pa man, meron ditong pangyayari na may pagka-toxic. Maybe, habulin ng babae, habulin ng lalaki. Ayun, yun lang. Okay? Meron ditong Leo. Nakikitaan ko rito na itong tao nito, very, self-confident siya sa kanyang sarili. Maybe gwapo tong person mo or pwede rin sabihin na ikaw. Okay? Meron ditong ganun, self-confidence. Malakas yung kanyang kumpiyansa. Malakas yung kanyang dating. May malakas yung attraction, na kung saan, na naaakit niya yung iba. Kaya meron ditong, pagka-toxic. Alam mo yung pagiging toxic na tipo na hindi niya makontrol, syempre, hinahabol siya. So, pinapatulan niya. Ganon. Yung tipo na, syempre, kapag ba naman ang palay ay dumating sa manok, ay di ba'y tutukain? Yung ganun ba? Ito na yung nafe-feel ko dito sa person mo. Kumbaga, mahina siya sa palay.
Ayan, ayan yung nakikita ko. Mahina siya sa tukso. Ganyan. Pero ganun pa man ano, self-confidence to. Then nakikitaan ka ng tao na to na loyal ka. Magaling din to mag-create or magaling tong gumawa ng mga yung mga malawak yung imagination nito eh. May pagka-unique. Okay? May pagka-originality. Pag gumagawa siya or pag nagtatrabaho siya, very creative. Ganun. Ganun lang yung nararamdaman ko dito. Tingnan pa natin ano, kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano yung pa yung maipapayo. Ito na lang kukunin ko. Pasensya na sa tahol ng aso. Ni Madam Kapitbahay. Okay? Give me more information. Meron ditong coven. Power of sisterhood. Nakikita ko dito, no, na malakas ang loob nito. Lunar eclipse. Or pwede rin sabihin na merong sumusuporta sa'yo ng mga mahal mo sa buhay. Kapatid, magulang, no? Na kung saan, ano, dumadamay sa'yo kapag may problema ka. Then, trust. Sinasabi dito magtiwala ka lang. Kasi meron ditong magandang plano sa'yo. Si God, si Papa Jesus, si Universe, no? Kung ano yung the high dive, ang tawag dito? Basta yun, yung si Papa Jesus, ayan. May malaki siyang plano para sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Kasi lumabas dito ang butterfly, may transformation. Then, dito no sa lunar eclipse, nakikitaan ko dito no na meron dito magbubukas na bagong oportunidad para sa'yo na kung saan magdadala sa tuktok ng tagumpay. Then, nafe-feel ko sa trust. Magtiwala ka lang ano, sa process ni God. Magtiwala ka lang kay Papa Jesus. Magtiwala ka lang kay Universe. Okay? Ito na yung sinasabi dito sa trust. Kasi once na nagtitiwala ka dito, siya na yung siya na yung control. Siya na ang kumukontrol sa buhay mo. Kaya kailangan mong magtiwala kung paano niya pagagaanin or kung paano siya kikilos sa buhay mo. Okay? Tingnan pa natin. Meron ditong witch hat. Sinasabi dito no sa witch hat, express yourself. Kumbaga no, express mo yung sarili mo, wag mong itago yung mga talent mo no. Kasi nakikitaan ko rito na share your gifts with the world. Kumbaga no, kung may mga talento ka man or kung may kakayahan ka na tinatago pa, ilabas mo na daw yan. Kasi maaaring yung talento mo ay magbigay ng kasagutan sa'yo, okay? Pwedeng sabihin na magtagumpay ka or sabihin na makilala ka, no? Kasi world na eh. So, share your talents, share your gifts, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin dito. Meron ditong last quarter. Meron ditong tanong, what is holding you back? Ano ba ang nagpapabalik sa'yo? Ano ba yung pumipigil para sa'yo, ano? Ano yung mga pumipigil para sa'yo? Ito lang yung nafe-feel ko. Ano yung nagpapapigil sa'yo? Okay? Ano ba yung mga iniisip mo? Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Ikaw din yung makakasagot dito, no, sa what is holding you back. Ano yung pumipigil. Ito lang yung na-feel ko. Pero ganun pa man, ano, ikaw yung makakasagot niyan. Minsan, magmuni-muni ka, tanungin mo yung sarili mo. Then, sundin mo yung inner voice. Minsan kasi kapag tayo nananahimik meron diyang sagot. Or meron ka matutuklasang sagot sa mga tanong mo. Ganun lang. Balsamic moon. Things come and go. Surrender to the universe. Oh, tinan mo. Sinasagot ka dito. Ano yung pumipigil sa'yo, no?
Pero sinasabi dito na lahat ng bagay na narating, then wawala din. Kaya mas maigi, isurrender mo kay God, kay universe, kay Jesus, no? Kasi kapag nahihirapan ka na sa sitwasyon, surrender mo na, hindi mo na sakop yun, okay? Give me more information. Ang dami. Okay. Meron ditong step to unknown. Do not be afraid. Huwag ka daw matakot. Then, full moon, the harvest the fruit of your hard work. Nakita ko rito, aani ka ng tagumpay. Kung ano man yung mga pinaghihirapan mo, may tagumpay kang makakamtan, okay? Then, dito, dark moon, pause and rest, you deserve it. Kumbaga, magpahinga ka muna dahil deserve mo yung mga bagay or yung magagandang hinihiling mo, deserve mo to. Deserve mong maging masaya, deserve mong maging kaibig-ibig, deserve mong mahalin ng totoong tao para sa'yo. At ito lamang po, thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.